At saka, ikaw Cayetano, naaalala mo ba nung DFA ka? Kumampi ka? Saan? Hindi mo kinampihan ang EJK victims. Natatandaan mo yon? Hindi mo kinampihan ng EJK victims. Ewan ko ba saang lupalop ka pinagmula at wala kang kaamor-amor sa mga kababayan mo. Ha? Yung 10,000, asa na? Ubus na yung buhok mo, wala pa. Yung EJK na yan, bigay natin kay Aling Marie kasi Aling Marie. oo, maraming alam to eh. Pinaglalaban nila Aling Maria. Lagi ko napapanood kay Aling Marie yung galit niya sa pagpapatay ng mga kapwa natin Pilipino na ang mastermind ay si Digonyo. Aling Marie, eto na mic mo. Oo. Talagang mula nung nagsimula yung patayan na yan ni Duterte, diyan na nanginig ang laman ko sa matandang yan. Kaya, since nung ako'y magsalita sa mga DDS, doon na nag-umpisa na nariwa lahat sa akin ang mga ginagawa. Sipin mo mga patay, napupulot na lang sa ilalim ng tulay. Yes. Hanggang doon, sa mga tulay doon sa Cavite, may mga napupulot na mga bata pa, mga mistis pa, itinatapon na lang. Galing siguro yan sa mga lugar kung saan sila pinatay at Yes. doon na lang itinatapon. Oh. Pagkatapos, yung batang namumulot lang ng bigas para may isaing, no? Yung mga natatapon bang bigas sa mga Yes. bilihan ng sako-sakong bigas. Yes. Namumulot lang yung mga batang yun. Ha? Doon, nakita na lang yung bata. Ang sabi, meron lang pupuntahan. Nakita ang bata, nakahandusay na doon sa kanal, sa putikan, patay na. Ang lola, nag-iisip kung ano nangyari sa kanyang apo. Mga walang konsensya, mga putang na yan. Kasama ko rin kasama ko rin sa pag gawa ng ads namin noon, yung isang nanay ng isang batang pinatay. Ha? Na talaga namang grabe yun. Nung gumawa kami ng ads ni Attorney Leila, na ikinulong si Attorney Leila ng walang kasalanan ng mga hudas na Duterte. Yes. Yan. Doon talaga, narinig ko ng personal ang hinaing at ang pagtangis ng isang ina kung paano pinatay ang kanyang anak. Nakataas ng kamay, walang arma sa bata, nasa gitna ng kalsada, nirapat pa ng mga utusang pulis ni Duterte. Pagkatapos, itong si Duterte ngayon, naghahangad pa na makalaya. Aba, ang galing naman. Oh, kita mo. Diyari kayo kay Mama Marie. Uobra ba kayo? Hindi kayo uobra. Yeah. Tapos, ayan ba? Tingnan niyo yung mga sinabi ni Mama Marie. Kita nyo? Ang sabi ni Mama Marie, ganyan ba ang taong pinagtatanggol mo? Lalong-lalo ka na, Robin Padilla, ha? Eto nga. Ha? Aling Marie. Kung inyong mapapansin yung mga maiingay ngayon na sumusuporta sa mga Duterte, noon pa man hindi ninyo naman mapakinggan na kahit man lang batikusin yung patayan nun Yes. Meron ba ni isa sa kanila? Mula kay Defensor, kay Chavit Singson, Oh. kay Cayetano, kay Robin Padilla, kay Bato, kay Oh. Bongo, Oh. at sa mga ibang alipores nila. Yeah. Meron bang tumuligsa at nag-vlog man lang o nagsabi o kahit isang post man lang na kinukundi na nila yung patayan na nangyayari noong panahon ni Duterte? Tama. Wala Wala. Kaya etong mga ito, talagang ang kanilang pakay lang, pansarili. Yes. Dahil nung panahon ni Digong nga naman, nakikinabang sila Kaya nga may mga posisyon isa pa. Siyempre, yung ibang mga negosyo, protektado. Hindi ko naman sinasabing illegal, Bahala na yung mga nanonood. Pero yun talaga ang totoo. Oo. I-memorize pa ba naman natin yan? Hindi nila mabatikos kasi nga ngayon, nakita mo sa flood control, sila ang nakikinabang. Sila ang mga kampo ng mga demonyo kasama ni Digong. Ayan, ngayon, paano nyo babatikyusin? Kasi kayo ang mga kampo ni Digong na nagkakalat ng kademonyuhan sa sanlibutan dito sa atin. Kita nyo yung mga lumalabas ngayon, grabe, flood control, mga Parmali, mga EJK, mga Pogo, kita mo lahat yan connected, triad talaga, gaya nung nalaman dyan sa Quadcom. Di ba? Oh. Hirap na hirap ang presidente. Tapos, ngayon ang presidente pa, ang babaligtarin. Siya pa may impeach.
siya pa ang mawawala sa pwesto. Siya na ang nag-expose ng matagal nang kinatatakutan na korupsyon na hindi masuwe-suweto at matanggal-tanggal. Sinong pinakamatapang? Bongbong Marcos lang. Wala siyang pakialam. Basta matapos siyang korupsyon. Di ba, Mama Marie? Anong opinion niyo dyan, Mama Marie? Sa akin, yung mga kurap, dapat yan talaga iniisa-isa ng iselda. Inuna nila si Bongbong Rebilla. Revilla. No? Uy, taga sa inyo yan. Bakit? Oo. Si Bong Revilla kaya inuna nila, hindi kasi nakapwesto. Ayaw. Yang kasing mga nakapwestong yan namang magnanakaw na senador, ina-expect nila na mauupo pa si Sara Duterte sa 2028 para sila'y maabsuelto sa kanilang mga pagnanakaw, sa kanilang mga kaso. Ang sistema mo, malamang si Bong Revilla naghihintay rin na maupo ulit si Duterte para maabsuelto siya, pero malabo na. Kaya ngayon, umaalma ang pamilya. Umaalma dahil siguro nalalabuan na talaga sila dahil sabi ko nga, tambakan ng impeachment case si Sara Duterte para hindi na makagalaw. Kasi yung impeachment, formal pang laban yan eh. Ha? Dadaan ng korte yan eh. Dadaan ng investigasyon yan eh. Kesa naman, ikudita siya, di ba? Ng taong bayan. Mas Yes. masakit. Aba, maganda yan. Baka bibigyan pa siya ng chance na maka-angatwiran. Pero, pagdating sa ang tao na ang hahatol sa kanya, wala nang katikwatwiran yan. Tatalsik at tatalsik yan. Kaya yung mga senador na yan, mga magnanakaw, dapat yan. Ngayon pa lang, ibinibigay na ang nararapat na parusa niyan. Dahil malinaw naman eh. Talaga namang magnanakaw sila. Isipin nyo naman. Ilang trilyon ang utang ng Pilipinas nang dahil dyan sa proyektong yan na sila lang ang nakinabang. Yun. Buisit yan na yan. Pero Aling Marie, no, maswerte pa sila kasi ang Pangulong Bongbong Marcos hindi katulad ni Digong. Si Pangulong Bongbong Marcos ay gusto yung proseso. Kung saan dadalhin ang investigasyon, doon tayo. Yes, oo. Pero eto pa isang masasabi ko. Dahil maswerte sila, no? Hindi nyo ba napapansin na halos lahat ng kakampi ni Sara Duterte may issue ng pagnanakaw? Yes. Mula sa senador hanggang congressman. Yes. Hindi nyo ba napapansin? Yung mga sumusuporta, pati yung mga kontratista, sabi nga ni Madriaga, pati yung galing sa illegal na sugal na pogo, Yes. abay kinuha para gamitin sa kampanya. Hindi Yes. lang yon. Pati ho yung mga drug lord ay kinuhanan niya ng pera, binigyan ng pera para gamitin sa kanyang kampanya. True, Diba? lalo. Ngayon, napakadali lang unawain at isipin na kung sino-sino ngayon, etong mga nasasakdal, mga kakampi lahat ni Duterte. Yes. Tapos sasabihin nyo, si Pangulong Bongbong Marcos ang siyang mastermind sa mga korupsyon. Sinong loko-loko? Sabi nga ni Nyulo, wala rito. Oo. Saan naman kayo nakakita ng ganun? Sarili niyang gobyerno, sarili niyang katawan, at sarili niyang kapangyarihan, itataya niya Tama. para ibulgar yung mga korupsyon na to. Corruption. Sa tanang buhay ninyo, saan kayo nakakita na ang presidente ay ginawa yung ginawa ni Pangulong Bongbong? Wala pang ganun. Yes. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit ang mga kakamping nakita nila Oo. yung pagpuporsige at yung talagang puspusan na ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, yung sinseridad para masugpo ang mga kurakot sa gobyerno. Tama. Alam mo, at saka ang Pangulong Bongbong Marcos lang po ang talagang maaasahan mo. Di ba, Mama Marie? Kasi tingnan nyo po, ito pong EJK, 30,000, wala pong talagang umasikaso dyan kundi ang Pangulong Bongbong Marcos. Nakita niya na kailangan bigyan ng hustisya. Kasi po nasa gobyerno yan eh. Kung bibigyan mo ng hustisya, pagtutuunan mo ng pansin. And then, hindi naman papayag kasi kung talagang mas matimbang kay Pangulong Bongbong Marcos, etong sila Digong, hindi niya hayaan niya na itapon doon sa ICC. Pero, di ba, Mama Marie? Pero ang Pangulong Bongbong Marcos, mas matimbang sa kanya yung mga nasalanta na matayan ng mga pamilya. Hindi niya iniisip yon.
although may kapangyarihan ng state na pigilan si Rodrigo Duterte na itapon dyan sa ICC, pero mas natimbang si Bongbong Marcos na ito. Pangalawa, ito pang si Kibuloy, si minor de edad. O, kita mo, ang dami-dami din namuli siyang hayop na si Kibuloy na yan. O, kita mo, nakulong. Lahat ng may against sa mga mahihirap nating kababayan, yan po ang pinagtutuunan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po, tinanggal niya yung traveler's tax. Nandiyan pa yung travel tax. travel tax. Oh. Ito pa yung anti-dynasty bill. Kita mo mga direct impact sa ating mga mahihirap. Di ba, Mama Marie? Oo. Oy, may ano na ngayon, ha? May kalalagyan na ngayon ng mga fake news. Oh, fake maker. news. Oh, Ah, oh. Yan ang Oh. ano. At saka, alam mo, para to sa mga DDS, ano? Kaya mga DDS, lagi niyong isinisigaw na ako ano ni Bangag. Oh. Kayo ang mga bangag. Ah. Bangag. Bakit ba bangag sila ng Kasi- bangag? Ako, kita nyo, ha? Mm. Nakita nyo ako na kahit saan ako pumunta, nakakapunta ako, wala akong pangamba, wala akong kinatatakutan. Kasi hindi ako bangag, no? Hindi ako bangag. At para sabihin ko sa inyo, sinusuportahan ko ang Pangulong Bongbong Marcos Yon. dahil sinong gusto niyo suportahan ko? Si Duterte? Ay, since na pa nang ako'y maging vlogger, si Duterte na ang kalaban ko. Kayo na ng mga DDS ang kalaban ko. No? Pakatandaan nyo yan, ha? Tanim nyo sa kukote nyo. At kaya ko sinusuportahan si Pangulong Bongbong Marcos, ha? Kahit na nga sabihin yung ako ay rosas noon, hindi naman nawawala ang pagiging rosas ko. Pero, ang Pangulong Marcos ang nakitahan ko ngayon ng matinong paglilingkod. No? Nakita ko sa kanya, hindi siya pumapatol. Kita mo si Sara Duterte, kahit sabi, pinipiting ko ang liig. Iba. Ano? Diba? Kung ano-ano na, mga pangharas, pinatulan ba ni President Bongbong? Hindi, diba? Oh. Hindi siya pumapatol, hindi siya mamamatay tao, at wala ako nabalita ang mamamatay tao mula sa tao ni President Bongbong Marcos. Hindi katulad kay Duterte. Na pati mga pulis, dinungisan ang kredibilidad, ang dignidad ng kapulisan, no? At hanggang ngayon, unti-unti na ding sinisira ng mga kampon ni Duterte ang administrasyon sa pamamagitan